nagkaroon ka ng 100 milyon. Pero ang kapalit ay mananatili ka sa edad na 26 magpakailanman. Pero para sa iyo, hindi iyon maituturing na kapalit. Sa katunayan, para sa iyo ay isa itong dobleng biyaya. Enero 1, 2026. Nakatanggap ka ng isang hindi kilalang package. Sa loob ay may ilang lottery ticket at isang kontrata. Kailangan mo lang pirmahan ang kontrata. At makukuha mo na ang 100 milyon. Walang pag-aalinlangan mong isinulat ang iyong pangalan sa kontrata. Dahil ikaw ay 26 na taong gulang pa lang at bata pa. Para sa iyong edad na kasalukuyang namumukadkad. Walang mas nakakatakot pa kaysa sa kahirapan. Hanggang sa makuha mo na ang iyong premyo. Sa sandaling lumabas ka mula sa lottery center. Saka ka lang naniwala na totoo ang lahat ng ito. Tuwang-tuwa mong ipinakita sa iyong girlfriend ang balanse sa iyong bank account. 1 0 2 0. 3 0. Ang dami-daming zero. At bago nito, sa paningin ng kanyang mga magulang. Isa ka lang basura na walang pera at walang pinanggalingan. Isa kang palakang naghahangad na kainin ng isang sisna. Ngunit sa pagkakataong ito, sa wakas, nagawa mong magwaldas ng pera sa bahay nila. Nang dalhin mo ang 23 kilong dote sa kanilang bahay para mamanhikan. Hindi na magkamayaw sa tuwa ang kanyang mga magulang. Minamahal na manugang, napagod ka siguro, ano? Halika, pasok ka. Nagimbita pa sila ng mga kamag-anak na sapat para punuin ang 10 mesa. Upang saksihan ang inyong napakagarbong kasal. Pagkatapos ng kasal, bumili kayo ng mansyon at mga mamahaling sasakyan. At namuhay kayo ng napakasagana. Huwag ka nang pumasok sa walang kwentang trabahong yan. Magpakahirap ka man dyan na parang hayop, magkano lang ba ang kikitain mo? Ako na ang bubuhay sa'yo. Kailangan nating magtipid para hindi maubos agad ang pera. Sobrang waldas na kasi tayo nitong mga nakaraang araw. Sumasakit ang dibdib ko tuwing naiisip ko. Sinabi mo lang sa girlfriend mo kung saan nanggaling ang pera. Pero hindi mo sinabi sa kanya ang naging kapalit nito. Ang pinakamatinding sakit sa buhay ay ang mawalan ng taong mahalaga. Hindi pa ubos ang pera. Sa mga sumunod na araw, todo-todo ang pag-e-enjoy ninyo. Sa mga bagay na hindi nyo pa nararanasan noon. Nag-bungee jumping sa Leaning Tower of Pisa. Sumakay ng maliit na submarine para habulin ang mga peteng sa dagat. Sa unang pagkakataon, naramdaman mo ng lubusan ang kapangyarihan ng pera. Dati, lahat ng tao ay mababa ang tingin sa'yo. Pero ngayon, lahat sila ay sip-sip sa'yo. Lahat sila gustong makinabang sa yaman mo. Pero hanggang sa huling araw ng taon, nakagastos ka lang ng 80 milyon. Sa pagbabalik tanaw mo sa nakaraang taon, naramdaman mo ang labis na kasiyahan. Sulit na sulit ang deal na ito. Alas 11:58 ng gabi. Biglang sumigaw ang asawa mo mula sa banyo. Anong nangyari sa'yo? Mahal, buntis ako. Bigyan na natin siya ng pangalan. Ang galing. Ang ipapangalan natin sa kanya ay Liang Daogang. Ano sa tingin mo? Ha? Hello, Nifang Express po. Pakipirmahan na lang po ang inyong package. Sir, ikaw ang unang taong nakita ko. Nakumuha ng malaking premyo nang hindi nakatakip ang mukha. HMM, sanay na ako. Ha, sanay na. Nang makita ito ng mga magulang ng girlfriend mo sa balita, sila mismo ang pumunta sa bahay niyo para makipag-ayos. At pag-usapan ng kasal, ang dalawang dating mayabang, ngayon ay mapagkumbabang nag-aalok ng toast sa mga magulang mo habang kumakain. Pagkatapos ng kasal na ito, hindi ka na nagmadaling magkaanak ulit, dahil napagtanto mo na kahit anong gawin mo, sa huli, sa pilitan din itong kukunin sa'yo. Kaya mas naging wild ka sa paggastos ng pera, bilang isang uri ng paghihiganti. At paulit-ulit itong nangyari sa loob ng 10 taon. Wala na sa'yo yung excitement na naramdaman mo noong unang beses kang gumastos. Kahit na ang katawan mo ay nananatiling bata magpakailanman. Pero tumatanda na ang kaluluwa. Araw-araw, pare-pareho lang ang mga balita. Pare-parehong mga pelikula. Nahuhulaan mo na nga ang lahat ng mangyayari sa buong taon. Para makahanap ng bago, sinubukan mo na ang iba't ibang propesyon. Naging mananayaw sa isang malaking teatro. Naging sundalo sa gitna ng digmaan. Naging basher sa United. Unti-unti, habang dumarami ang mga kakayahan mo. At dahil kaya mo nang hulaan ang mga mangyayari sa hinaharap, kahit na walang lottery ticket na iniabot sa'yo, madali ka pa rin naging isang bilyonaryo. Nagsimula ka ng magsawa sa paulit-ulit na buhay na ito. Sinubukan mong huwag kunin ang premyo. Lumabag sa mga patakaran. Nilibre mo pa nga yung delivery guy ng biyahe papuntang Africa. Tulong. Nasaan ba talaga ako? Pero kahit anong gawin mong kalokohan, bumabalik ka pa rin sa edad na 26. Para kang isang bilanggo ng panahon. Taon-taon, nakakulong sa taong 2026. Hanggang sa dumating ang iyong ika-11 loop. Sa wakas ay nagpasya kang magtapat sa iyong asawa. Pero para sa kanya, lahat ng lalaking yumayaman ay nagbabago. Akala niya, dahilan mo lang yun para takasan ang responsibilidad. Para patunayan ang lahat ng ito, sinabi mo ang ilang mga bagay na malapit nang mangyari. Ang totoo niyan, nag-time travel ako. Pagkalipas ng 10 minuto, tatawagan ka ng tatay mo. Pagkalipas ng kalahating oras, sasabihan ka ng best friend mo. Nahiwalay na naman siya. Pero kinabukasan, sasabihin niya sa'yo, na sa pagkakataong ito, nakilala na niya talaga ang kanyang true love. Habang sinasabi mo ang mga bagay na ito na naranasan mo na ng higit sa 10 beses.
Makikita sa mukha ng asawa mo ang pagkalito, na may halong pagdududa. Alam mong kailangan ng oras para mapatunayan ang lahat ng ito. Kaya tahimik ka lang na naghintay sa mga inaasahan mong mangyari. Hanggang sa makalipas ang 10 minuto. Eksaktong tumawag ang tatay niya. Niyayaya siyang umuwi para maghapunan sa weekend. Tinitigan ka niya na para bang hindi makapaniwala. Sa loob ng 10 taon na to, siguradong nahirapan ka ng husto, no? Normal lang ang takbo ng oras para sa amin. Tanging ikaw lang ang paulit-ulit na bumabalik, dala ang lahat ng alaala. Sa pagkakataong ito, huwag ka munang mag-isip ng kahit ano. I enjoy mo lang to ng husto. Matapos mong marinig ang mga salita niyang iyon. Sa napakahabang panahon, sa wakas ay hindi mo na naramdaman ang pag-iisa. Sa mga sumunod na araw, nagsimula kang maghanap ng mga bagong mapaglilibangan. Dahil sa naipon mong kaalaman sa loob ng 10 taon. At dahil na rin sa mga tumpak mong prediksyon, pabilis kang naging isang kilalang personalidad sa lipunan. Bilis, hulihin niyo siya. May kutsilyo sa bag niya. Minsan, sa isang malaking pagdiriwang, nahulaan mo ang mga mangyayari. Matagumpay mong naiwasan ang isang trahedya. Mula noon, sumikat ka ng husto. Sabi ng mga tao, isa kang Diyos na nagkatawang tao. Hindi mabilang na mga mayayaman at maimpluwensyang tao. Ang handang magbayad ng malaki para lang mahulaan mo ang kanilang kapalaran. Lagi ka na lang umiiling. Habang nakangiting sinasabi na may mga sikretong hindi pwedeng basta-basta isiniwalat. Wala nang halaga sa iyo ang pera. Mas mahalaga sa iyo kung may bago bang nangyayari. Para kang may God's eye view, na naglalaro ng isang napakamakatotohanang The Sims. Pero kahit gaano pa kasaya ang isang laro, nakakasawa rin kapag paulit-ulit na lang. Nang makita ng asawa mo na sobrang nahihirapan ka na, siya na mismo ang nagsimulang maghanap ng paraan para makawala ka sa sitwasyon mo. Hindi mo ba sinubukang alamin kung sino ang nagpadala ng package? Sinuri ko na ang lahat ng Surir Company. Kahit sila, hindi nila alam kung sino. E paano yung delivery man? Yung delivery man, ordinaryong tao lang din. Wala siyang maalala tungkol doon. Minsan, dinakip mo siya at tinorture ng husto. Pero ni isang daing, wala kang narinig sa kanya. Para siyang isang puppet na may kumokontrol. Hindi na muling nagtanong ang asawa mo. Tahimik lang siyang umupo sa tabi mo, model. Tinanamnam ang mga huling sandali ng taong ito. Pabigat ng pabigat ang iyong mga talukap. Unti-unting lumalabo ang iyong kamalayan. Hanggang sa pahina ng pahina ang iyak ng asawa mo sa iyong tabi. Nilamon ka ng kadiliman. Nang muli kang magising, nagbalik ka na naman sa masikip na inuupahang apartment. Tulala kang nakatingin sa kisame. Maging ang paghinga ay parang nakakapagod. Habang inaalala ang nakalipas na 10 taon. Ang sakit na nararamdaman ng bawat desperadong asawa sa tuwing kayo'y naghihiwalay. Kaya mong bumalik ng paulit-ulit. Pero pagkatapos mong umalis, kailangan pa rin nilang ipagpatuloy ang kanilang malungkot na buhay. Nang ang unang sinag ng araw sa umaga, ay pumasok sa bintana, sa wakas, dahil sa kagustuhan mong mabuhay, pinilit mong bumangon. Ayaw mong tanggapin ang iyong kapalaran. Ipinangako mo sa sarili mo na hahanapin mo ang solusyon. Sa pagkakataong ito, babaguhin mo ang iyong tadhana. Ginamit mo ang 100 milyong cash at ang iyong tumpak na market predictions. Paulit-ulit mo itong pinalago, sa loob lang ng ilang buwan. Umabot sa nakakatakot na halaga ang iyong kayamanan. Kinilala ka sa buong mundo bilang isang financial giant. Kumalat ang bali-balita na kaya mong hulaan ng tama ang bawat mangyayari. Pagkatapos, ginamit mo ang iyong kasikatan at pera para bumuo ng isang research team na binubuo ng napakaraming siyentipiko. Sa tulong ng iyong pambihirang kakayahang manghula, naniwala sila sa mga kakaibang nangyayari sa iyo. Sa isang islang walang katao-tao, nagtayo ka ng isang sikretong research base. Kung sino man ang makakalutas sa misteryo mo, makukuha niya ang lahat ng iyong yaman. Pero ang kondisyon, mayroon lang silang 1 taon. Sa panahong iyon, humingi man sila ng pera, bibigyan mo. Humingi man sila ng tao, ibibigay mo. Kahit anong gawin nila, buong puso kang makikipagtulungan. Kung sino man ang makakalutas ng sikretong ito, tiyak na ito ang magiging pinakadakilang tuklas sa loob ng libo-libong taon. Sa mga sumunod na araw, palaipat-lipat ka sa iba't ibang laboratorio at operating room. Ang iyong buhok, kuko, balat, at dugo. Bawat piraso ng tissue sa katawan mo ay kinuha para pag-aralan. Kung ano-anong kakatuwang ideya ang naiisip ng mga scientist. Isang matandang may puting balbas ang nagsabi pa nga, na gusto niyang tikman ang laman mo. Dahil sa napakaraming eksperimento, palala ng palala ang kondisyon ng katawan mo. Halatang halata na ang mga buto sa pisngi mo. Ang iyong mga mata ay lubog na parang sa isang tuyong bangkay. Bagamat hindi ka natatakot, pero kapag pinaglaruan ka nila hanggang sa masira ka, masasayang lang ang lahat. 1 buwan na lang ang natitira bago ang reincarnation. Noong gabing iyon, muling kumatok sa pinto mo ang matandang may puting balbas. Professor Lee, bakit po kayo naparito? May malaking nadiskubre ang boss.